maiinit na balita ngayong tanghali. Mga hakbang upang makamit ang nutrition security tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2023 World Economic Forum. Multinational investment firm na Morgan Stanley nangakong mamumuhunan sa Pilipinas. Mga pulis na kabilang sa drug watch list ng NCRPO negatibo sa isinagawang surprise drug test. Malalaking sibuyas na ibinibenta sa ilang palengke sa Metro Manila, smuggled ayon sa Department of Agriculture. Bilang ng mga nasawi dahil sa shear line at amihan umakyat na sa 33. Pinsala sa agrikultura lumobo na sa mahigit 439 million pesos. Mga residenteng inililika sa Bicol Region patuloy na nadadagdagan dahil sa patuloy na pag-ulan at mga pagbaha. Ilang insidente ng landslide na itala sa probinsya. At Interior Minister ng Ukraine patay sa helicopter crash. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 19, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumalo sa iba't ibang dialogue si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2023 World Economic Forum. Bukod sa mga isyung pang-ekonomiya, naibahagi rin ng Pangulo sa pagpupulong ang pinagdaanan ng kanyang pamilya at itinuring niya na itong dark days. Narito ang report ni Nel Maribuho. Sa isang panel session sa World Economic Forum, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang upang makamit ang nutrition security. Kabilang narito ang pagpapalakas ng agrikultura at pangingisda. We must, first of all, boost productivity in agriculture and fisheries, including through climate-resilient technologies, and promote production even in non-agricultural areas, such as urban and vertical farming and community gardening for subsistence supply. The food from the toil of our own hands is the food that will most nourish our bodies. Ayon sa Pangulo, sa pamahalaang Pilipinas, ang food security ang nangunguna sa national agenda. Humarap rin sa isang pagpupulong si Pangulong Marcos sa multinational investment firm Morgan Stanley. Partikular na nakaharap ni PBBM si Mr. Gokul Laroya, Chairman for Asia Pacific of Morgan Stanley. Dito sinabi ni Laroya sa Pangulo na ang top global investment bank ay magtatayo ng tanggapan sa Pilipinas. Naging interesado ang Morgan Stanley official sa isinusulong na Sovereign Wealth Fund dahil magbubungaan niya ito ng maraming infrastructure investments. Bukod sa usaping pang-ekonomiya na ibahagi naman ni Pangulong Marcos Jr. sa one-on-one interview ni WEF President Borgie Brende ang mga pinagdaanan ng kanyang pamilya. Ayon kay PBBM, itinuring nilang dark days ang ilang taon na na-exile noon ang kanyang pamilya. Did you expect to come back as a president of your country? Not as president. We were in exile for 6 years, so we weren't sure if we were coming back at all, physically coming back. My father never made it back. He died in Hawaii. So that yes, that was a very trying time. Those were dark days for the family, and I dare say even for the country. Bukod rito, ibinahagi rin niya kung paano nagsimula ang kanyang karera sa politika. Ayon sa Pangulo, noong kabataan niya, hindi man lamang pumasok sa kanyang isip na sumabak sa politika. Ngunit nagbago ito nang matapos ang kanilang exile at makabalik sa Pilipinas. But after we came back from the United States, after exile, when we were first allowed to come back, the political issue was Marcos. And for us to defend ourselves politically, somebody had to enter politics and be in the political arena so that at least not only the legacy of my father, but even our own survival required that somebody go into politics. Bago maging Pangulo, si PBBM ay nanalong kongresista noong 1992, naging governor ng Ilocos Norte at naging senador noong 2010. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Sa nakalipas na 3 araw ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ibinida ng kanyang economic team ang ilan sa naging mga accomplishment ng delegasyon sa pagdalo sa naturang international forum. Mula pa rin sa Zurich, Switzerland, alamin natin ang latest kay Nel Mariboho live. Nel, ano-ano yung mga accomplishment na ibinida ng economic team ni PBBM at agad ba nating mararamdaman dito sa Pilipinas yung resulta ng pagdalo ng Pangulo dyan sa World Economic Forum? Yes, Aga, pangunahin dyan ay naipakilala natin ang Pilipinas sa mga foreign investor. Yan ay ayon sa economic team na kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Switzerland. Sa press briefing ng economic manager sa Davos, ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, inilatag ng delegasyon sa pangunguna ng Pangulo kung gaano kabukas ang Pilipinas para sa mga gustong mamuhunan. Pakilala natin ngayon yung bagong Pilipinas na in fact ang isang punto diyan, during the height of the crisis we continue to do the reforms. Yung pinaka-importante diyan yung Public Service Act, no? Binuksan natin yun. That's close to a century. Close yung mga telco, and then railroads, shipping, airlines. Close yun. Binuksan natin yun. 100% ownership. And then, isa pa yung renewable energy. Yan at napaliwanag natin. Sa 8 kumpanya na ang kanilang mga nakausap at ang iba ay nagpahayag na nila ng interes na magpalawig ng negosyo sa Pilipinas. Ayon kay nila Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, NEDA Chief Arsenio Balisacan at Finance Secretary Diokno, di naman agad mararamdaman o magkakaroon agad ng epekto ang mga ginawa nilang pakikipag-usap sa mga negosyante. Kung palaging aasahan nila sa ating mga political leaders ay yung immediate impact, puro short-term palliatives ang ibibigay sa mga tao. Saan tayo pupulutin yan? Pupulutin ng Pilipinas. What we have offered is, and we are creating is a long-term path for our economy. Yung tinatawag natin sa ating ambisyon natin 2040. Inaasahang ilalabas ng economic team ang detalye ukol sa mga nagnanais na mamuhunan sa Pilipinas matapos nga itong working visit ng Pangulo. Ngayong araw walang nakatakdang anumang dialogue o meeting ang Pangulo. At bukas ang huling araw para sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. kung saan haharap naman siya sa Filipino community dito sa Zurich, Switzerland. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho. Dinismiss ng isang panel of prosecutors ng Department of Justice ang murder complaint laban sa 17 pulis na sangkot sa pagpatay sa isang labor leader sa tinaguriang Bloody Sunday raid sa Cavite noong 2021. Welcome development naman para sa pambansang pulisya ang pagkakadismiss ng kaso. Ang detalye sa report ni Leia Ilagan. Nanindigan ang Philippine National Police na walang nilabag ang kanilang mga tauhan sa operasyon sa Calabar Zone noong March 2021. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sumunod sa police operational procedure ang mga ito at hindi sinasadyang may mga namatay na labor leader. It's just part of the police operations na may mga resistance on the part na po ng ating mga subject of operation, and yung ating mga participant police na nag-ooperate po ay has no other recourse but to also defend themselves. That's why nagkakaroon din po ng casualty on either side. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, wala namang umiiral na utos sa mga police operatives mula sa pamunuan ng pambansang pulisya na patayin ang mga suspect. Patuloy pa rin naman po natin na nire-remind yung ating mga police natin, particularly yung ating mga police operatives. Bago po ang mga police operation, ma'am, ay nagkakaroon po ng mga briefing po yan, at during those briefings po ay lagi po nire-reiterate po ng ating mga ground commander yung utmost respect for human rights. Matapos madismiss ang kaso, posible namang maibalik sa kanilang mga dating trabaho ang mga pulis na napawalang sala sa kasong murder. Ngayon po na na-dismiss po yung mga kaso po nila ay baka ang mangyayari po nito ay i-lift na po yung kanilang mga restrictions at ibabalik po sila doon sa kanilang mga assignments po.
Isinailalim noon sa restrictive custody ang mga pulis na sangkot sa madugong raid sa Calabarzon matapos nasampahan ng kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Negatibo sa isinagawang surprise drug test ang mga pulis na kabilang sa drug watch list ng National Capital Region Police Office. Ang mga ito ay ipinatawag ni NCRPO Director Police Major General Jonel Estomo noong January 12 at saka isinalang sa surprise drug test. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ilan itong lahat ng pulis na isinalang sa drug test at paano sila napabilang sa drug watch list? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 31 pulis ito na kabilang sa drug watch list ng National Capital Region Police Office. Napabilang sila sa listahan matapos ngang ituro ng mga nahuhuling drug suspect na sangkot ang mga ito sa kalakalan ng iligal na droga. Kaya naman si NCRPO Director Police Major General Jonel Estomo ipinatawag ang mga ito noong January 12 at sorpresang isinalang sa drug test. At kahapon nga, ibinalita ng NCRPO na negatibo sa iligal na droga ang mga ito. Nais din ni General Estomo na isalang ang mga ito sa evaluation at assessment upang malaman kung talagang sangkot sila sa kalakalan ng iligal na droga. Kung mapapatunayan ani ang totoo ang mga report ukol sa kanila, sasampahan ang mga ito ng kaso. Subalit aalisin naman sa watch list ang mga pulis na makikitang walang involvement sa illegal drugs. Sinabi pa ni Estomo na importanteng imbestigahan mabuti ang mga ito upang malinis mula sa tiwaling pulis ang hanay ng NCRPO. Ang mga pulis na nasa watchlist ng NCRPO ay may mga ranggong mula patrolman hanggang lieutenant. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Posibleng patawa ng 500 pesos na multa ang mga motorista na mahuhuling lalabag sa ipatutupad na exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at lokal na pamahalaan ng Quezon City, layo nito na bigyang babala ang mga pasaway na motorista at tiyaking masusunod ang batas trapiko. Narito ang report ni JP Nunez. Bagaman wala pang pinal na petsa kung kailan ipatutupad ang exclusive motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, nagbabala na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tiyak na pagmumultahin ang sinumang lalabag sa bagong patakaran na ipatutupad sa mga motorista. Ayon sa MMDA, 500 piso ang ipapataw na penalty sa mga motoristang mahuhuling lalabag sa exclusive motorcycle lane. Saklaw nito ang mga rider na hindi dadaan sa itinakdang lane, gayon din ang ibang mga motorista na papasok sa eksklusibong lane para sa mga motorsiklo. Magiging katuwang ng MMDA ang mga traffic law enforcer ng Quezon City LGU sa implementasyon ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Batay sa plano, ang outermost lane ang magsisilbing bicycle lane, habang ang pangalawang linya naman na lalagyan ng dilaw na markings ay para sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, ang ikatlong linya naman na kukulayan ng asul ang itatalaga bilang exclusive motorcycle lane. At ang pribadong sasakyan naman ang papayagang dumaan sa nalalabing mga lane sa Commonwealth Avenue. Ayon sa MMDA, maglalagay lamang sila ng broken lines sa mga lugar na malapit sa likuan kung saan maaaring pumasok ang ibang sasakyan o lumabas ang mga motorsiklo mula sa motorcycle lane. Target ng MMDA na malagyan ng markings hanggang sa area ng Doña Carmen o halos katumbas ng 10 kilometrong distansya mula sa Philcoa. Binigyang diin naman ng MMDA ang kahalagahan ng pagpapatupad ng motorcycle lane upang mabawasan ang mga aksidenteng naitatala na kadalasang kinasasangkutan ng mga motorsiklo. So, ang significance po ng mga exclusive lanes along Commonwealth Avenue ay para po talaga sa road safety. So, para po maprotektahan ng mga motorista at i-lessen po ang road crashes. Samantala, patuloy pang pinag-aaralan ng MMDA kung uubra rin na lagyan ng exclusive motorcycle lane ang kahabaan ng EDSA, lalo't mas makipot nila ang sukat ng kalsada nito.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang barangay sa Orani, Bataan ang madalas magkaroon ng aksidente sa kalsada. Ayon sa mga residente doon, swerte na kapag nakalipas ang isang linggo na walang naaaksidente sa kanilang lugar. Ang problema, walang rescue team ang barangay at kadalasan ay malayo pa ang pinanggagalingan ng mga rescuer na sumasaklolo sa mga biktima. Kaya't agad na tinugunan ng UNTV News and Rescue ang hiling ng mga opisyal ng barangay na mabigyan sila ng rescue training. Narito ang report ni Leslie Huiden. Marami nang nagbuwis ng buhay dyan sa lugar na yan at kadalasan involved dyan ay mga motorized vehicle. Swerte na sana ang halos 3,000 residente ng Barangay Talimundok sa Orani, Bataan dahil hindi bahain at hindi nakararanas ng lindol ang kanilang lugar. Yun nga lang, madalas ang aksidente sa kalsada sa kanilang barangay. Nandito tayo ngayon sa Barangay Talimundok kung saan sinasabi nila na accident-prone area dahil sa lugar nito pag may mga lumalabas sa sasakyan, hindi gaanong napapansin ng mga sasakyan nandito sa main road kaya nagiging resulta na babangga ang mga ito. Ayon sa datos ng barangay, 2 aksidente ang naitatala dito kada linggo at madalas ay sa gabi ito nangyayari. Saksi dito ang mga residente. Pangkaraniwan na may namamatay, merong sinusugod, pero natasugod naman ng mga rescue. Lalo pagka nag-uulan, minsan sunod-sunod eh. Minsan in a week, 3 times. Pagka ang isang linggo hindi nagkaroon aksidente, swerte. Madalas talaga. Paglabas nila, hindi makikita may dumarating. Minsan may nakahintong bus, tapos may biglang lalo sa sakyan, may dumarating pala sa likod ng bus. Kadalasan, galing pa ng Metro Bataan Development Authority ang mga rescuer na rumeresponde. Kaya naman humiling ang pamunuan ng barangay sa UNTV News and Rescue na mabigyan sila ng rescue training upang malapatan nila agad ng pangunang lunas ang mga nabibiktima ng aksidente. Hindi kami makagalaw kasi pagka mga ganun kasi kulang pa kami sa kaalaman. Kulang pa kami sa kaalaman sa pagdating sa pag-rescue at first aid. Kaagad namang tinugunan ng UNTV News and Rescue ang kahilingan ng barangay. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagsagawa ng 2 araw na rescue training sa basic first aid at basic life support. Tinuruan sila ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, proper bandaging, splinting, controlled bleeding, wound management at choking management. Isa sa mga sumailalim sa training, si Kagawa Joseph Santiago, na dati ay walang magawa, gustuhin man niyang makatulong sa mga biktima. Mahirap po kasing makialam. Dahil nga po, wala ka pong alam, mamaya, lalo pong lumala po yung pasyente. Ngayon po, medyo malakas na po yung loob. Dahil po, kahit pa paano may natutunan po sa training. Nagpapasalamat po ako sa UNTV. At kami po ay nabigyan niyo po ng pagkakataon na makapag-training po dito po sa aming pong barangay. Si Tatay Ramiro Malyari, na 12 taon ng barangay tanod, ay hindi naging hadlang ang edad upang matuto ng bagong kaalaman sa pagsagip ng buhay. Pwede na po kaming gumalo sa natutuhan po namin ngayon. Papasalamat po kami sa inyo lahat, sa Panginoon. At nabigyan pansin tungkol namin, barangay. Ilan lamang sina Kagawa Joseph at Tatay Ramiro sa 29 na barangay officials, health workers at barangay police na nakapagtapos ng rescue training kahapon. Magiging kaisa na at katulong ang pamunuan ng Barangay Talimundok dito sa bayan ng Orani, Bataan sa pagtulong sa ating mga kapwa-taong nangangailangan ng tulong. Isa ito sa prioridad ng UNTV ang maipalam sa ating mga kababayan ang mga dapat gawin sa panahon ng emergency. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Roundup Balita. Ibinaba na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang alert level ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Mula sa alert level 1 ay inilagay na ito sa alert level 0 o normal level.
Kasunod ito ng pagbabalik sa normal ng bulkan kasunod ng general decline sa aktibidad nito. Gayunman, nagpaalala pa rin ang PHIVOLCS na iwasan pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa posibleng rockfall, landslides at pagbuga ng hazardous steam-driven o phreatic eruption. Nagkaroon ng pagkakataon si National Security Advisor Eduardo M. Anyo na makausap sa telepono si United States National Security Advisor Jake Sullivan kahapon. Dito, pinag-usapan nila ang pagpapalakas pa ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinalakay din ang nalalapit na United States-Philippine engagements at kung paano pa mapagtitibay ang magandang relasyon ng dalawang bansa. Hinikayat ng Department of Information and Communications Technology ang publiko na agad i-report sa telecommunications company ang mga nawala o nananakaw na registered SIM cards. Ito ay sa gitna ng mga ulat na may mga nagbebenta umano ng stolen at pre-registered SIM cards. Ayon kay DICT Undersecretary Ana May Lamentillo, maaari kasing magamit ang mga ito sa scam o panloloko. Nagbabala rin ito na may katapat na parusa ang mga ganitong gawain kasama na ang pagkakakulong. Hindi nakakasuhan ng Bureau of Customs ang 10 flight attendant ng Philippine Airlines na nag-uwi ng sibuyas at prutas mula sa ibang bansa. Ito ay matapos batikusin ang BOC ng mga senador dahil sa umano'y pamamahiya sa mga airline crew sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga big-time smugglers. Gayunman, iginiit pa rin ni BOC spokesman Arnaldo De La Torre na nilabag pa rin ng mga ito ang quarantine law dahil sa kawalan ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga dalang agricultural products. Nagsimula na ring mag-imbestiga sa naranasang technical glitch sa Ninoy Aquino International Airport noong January 1 ang isang independent team. Ayon kay Transportation Undersecretary for Aviation Roberto Lim, kabilang sa grupo ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Bureau of Investigation at National Intelligence Coordinating Agency. Aabuti naman ang ilan pang linggo bago makapagsumite ng findings at recommendations ang mga ito. Hindi naman inaalis ng DICT Cybersecurity Bureau ang anggulong cyber attack, ngunit aabutin pa umano ng 6 na linggo ang investigasyon sa isyu na ito. Pinayagan na ng Department of Agriculture ang rekomendasyon ng Sugar Regulatory Administration na ibenta sa Kadiwa stores ang mga nasabat na smuggled na asukal. Samantala, binabalangkas na ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng asukal ngayong taon. Ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 87 hanggang 110 pesos ang kada kilo ng presyo ng puting asukal sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Mataas pa rin ito para sa grupo ng mga magsasaka kumpara sa nasa 60 hanggang 65 pesos na bili sa kanila ng raw sugar. Kaya naman umaasa silang kung maibebenta sa merkado ang mga nakumpiskang smuggled na asukal ay posibleng makapagpababa ito sa presyo ng asukal. Nasa 80,000 bags ng puting asukal na mula sa Thailand ang nasabat sa Batangas Port kamakailan. Ayon sa Department of Agriculture, kailangan lamang itong mabigyan ng clearance ng Bureau of Customs upang masuri kung ligtas ikonsumo ng publiko. So pag naayos na po yung mga seizure order doon, saka pa lang ititest ulit ng atin pong SRA kung okay na siya, then saka natin dadalhin sa ating mga outlets. Ayon sa DA, posibleng ibenta ito sa Kadiwa Store ng 70 pesos kada kilo o mas mababa pa. Bukod sa Kadiwa Store, ay posible ring ibenta ito sa mga palengke. Samantala, pinaplano na ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng nasa 400 hanggang 450,000 metriko tonelada ng asukal ngayong taon. Ayon sa board member ng Sugar Regulatory Administration na si Pablo Ascona, kasama na dito ang para sa 2 buwang buffer stock o imbak na asukal ng bansa. Nakita nila kung gaano ang magiging kakulangan sa supply ng asukal dahil nagsasagawa sila ng survey sa mga farmer at miller.
Yung last SRA administration po, parang kumapos sila doon sa buffer and parang nagamit to na issue for the raising of the retail prices. So, tama naman po si Presidente, very wise naman po talaga to always keep a buffer. Ayon kay Ascona, malaki ang epekto sa halaga ng produksyon ng asukal ngayon ay ang pagtaas ng diesel at fertilizer. Idagdag pa niya ang epekto ng climate change. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Department of Agriculture na wala pa ring dumarating na imported na sibuyas sa ngayon. Base sa ulat na natanggap ng kagawaran, may ibinentang malalaking pulang sibuyas sa mga palengke ng Pasay at Marikina nitong Martes. Ayon kay Agriculture Deputy Spokesperson ASEC Rex Esto Perez, nagsagawa agad ng operasyon ang DA at nakakumpiska ng mga ito ng nasa 20 sako ng smuggled onions sa Divisoria. Posible anyang inilabas sa merkado ang mga itinatagong smuggled onion matapos na mabalitaan na pinayagan na ang pag-aangkat ng sibuyas. According to the Bureau of Plant Industry, wala pang dumadating kasi sa first border control, wala pang nire-report may dumating. Pangalawa, wala pang distribution plan kung dumating man din. So, definitely kung titingnan mo, these are smuggled. Ayon sa DA, nasa 5,000 metriko tonelada lamang ng imported na sibuyas ang inaasahang makakapasok sa bansa dahil ganito karami lamang ang nabigyan ng permit sa itinakdang deadline. Dapat ay maparating ito ng mga importer na hanggang January 27 at kapag lumagpas pa dito ay hindi na ito tatanggapin o pababalikin sa bansang pinanggalingan nito. Mas malaking pondo ang inilaan ng pamahalaan ngayong taon para sa fertilizer subsidy ng mga magsasaka. Nilinaw naman ng Budget Department na limitado lamang ang mga makakatanggap ng ayuda mula sa sobrang taripa na nakolekta sa importasyon ng bigas. Makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, paano ba yung gagawing distribusyon ng ayuda sa pataba para sa mga magsasaka? Agad binibigyan ng voucher ang mga magsasaka depende sa laki ng kanilang sinasakang lupain. Gagamitin na ito para makadiscount o kaya naman ay makakuha ng libreng fertilizers na magagamit nila sa pagsasaka. Ayon sa pahayag na binigay sa UNTV News ng Department of Budget and Management o DBM, ngayong taon ay nasa 13.5 billion pesos ang inilaan ng Marcos administration para sa fertilizer subsidy. Mas malaki ito kumpara noong nakaraang taon na may kabuuang 7.4 billion pesos. Kasama na dito ang dagdag na 4.1 billion pesos na mula sa Rice Production Program na kinuha naman ng sa Unprogrammed Fund ng pamahalaan. Isang Department of Agriculture sa pinaglaanan ng malaking budget ng Marcos administration. Ito ay upang mapataas ang lokal na produksyon at mabawasan ang importasyon. Samantala, nilinaw naman ng DBM na ang mga magsasakang nagmamay-ari lamang ng 2 hektarya pababa ang kwalipikadong makatanggap ng pinansyal na ayuda mula sa sobrang buwis sa importasyon ng bigas. Ito nilang nakasaad sa Rice Tarification Law at maging sa Cash Assistance for Filipino Farmers Act. Sagot ito ng kagawaran sa panawagan ng grupo ng mga magsasaka na isama sana ang lahat ng mga magsasaka sa mga benepisyaryo gaano man ang sukat ng lupa na sinasaka nito. Ayon sa Federation of Free Farmers, nasa 22 bilyong piso ang nakolekta ng Bureau of Customs mula sa mga inangkat na bigas noong 2022. Ang 10 bilyong piso dito ay para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na gagamitin para sa pagpapalago ng lokal na produksyon ng palay. Nangangahulugan na may 12 bilyong piso bilang cash assistance sa mga magsasaka. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ray Pelayo. Pinag-aaralan pa ng Department of Trade and Industry kung kailan ilalabas ang bagong suggested retail price ng ilang pangunahing produkto. Ngunit ayon sa ilang supermarket owners, inabisuhan na sila ng ilang manufacturers na taas presyo ngayong Enero. Nagpaalala naman ang DTI sa mga ito na hindi maaaring magtaas ng presyo ang mga produktong binabantayan
ng ahensya hanggat hindi pa inilalabas ang bagong SRP. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Hindi na mapipigilan ang nakaambang pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin. Paliwanag ng Department of Trade and Industry, bunsod dito ng paggalaw ng presyo ng mga raw material na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Pangunahing dahilan na rito ay ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagpapalaki ng gasto sa produksyon sa mga pagawaan. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, tinatapos na lang nila ang computation o pagtataya sa ilang mahalagang datos kaugnay sa pagtaas sa presyo ng mga produkto. Kapag natapos na ito ay maglalabas na sila ng bagong Suggested Retail Price o SRP ng Basic Necessities and Prime Commodities o mga pangunahing produkto na binabantayan ng ahensya. Actually, initially, ang plano talaga natin is to release it this month in January kasi marami na rin tayong pending requests talaga. Pero hindi pa po tayo tapos at pinag-aaralan din natin mabuti talaga kung kailan natin dapat ilabas. At yung figures po, meron pa rin kaming natitirang validation dahil ang requests po, panay rin ang dating sa atin. Ayon sa DTI, kabilang sa mga produktong hinilingan ng taas presyo ng manufacturers ay ang sardinas, processed milk, kape, instant noodles, tinapay, kandila, detergent soap, canned meat, sabong panligo at ilang condiments. Sinabi naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na inabisuhan na sila ng ilang mga manufacturers na tuloy na ang pagtataas sa presyo ng ilang mga produkto. Ayon kay Steven Cua, presidente ng naturang grupo ng mga supermarket owner, 2 hanggang 20% ang itataas sa presyo ng ilang basic necessities at non-essential products. I was surprised to find out that we're just in the middle of January and there are 25 manufacturers, now suppliers, who have already informed us, notified us of price increases this January. Ngunit binigyan din ni Castelo na maaari lang itaas ang presyo ng mga produktong nasa listahan ng DTI kapag naaprubahan na ito ng ahensya. Hanggang hindi po tayo naglalabas ng panibagong SRP bulletin, yung nandun po sa listahan natin, ang August 12, 2022 pa rin po ang effective na presyo. Gayunman, dagdag hirap ito para sa ilang kababayan natin, lalo pa sa mga nakatatanggap lang ng minimum wage. Siyempre po, para sa mga minimum wage earner katulad ko po, may dagdag po sa gastos. Ayan po. Sobrang hirap po nung ngayon, nung ating ekonomiya. Sobrang naapektuhan po yung mga ordinaryong katulad ko. Yung sahod po hindi po tumataas, pero lahat ng mga bilihin po tumataas. Opo. Parang hindi po kaya yung isang trabaho mo lang, kailangan doble yung trabaho na extra po. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin at mga serbisyo, ilang senior citizens ang nahihirapan ng pagkasyahin ang kanilang natatanggap na pensyon mula sa pamahalaan. Kaya naman umaasa ang isang mambabatas na mapabilis na ang pagpasa sa inamyendahang Social Pension Act sa mga senior citizen para madagdagan naman ang halaga na kanilang matatanggap kada buwan. Narito ang report ni Janice Inhente. 2,000 piso kada buwan ang natatanggap na pensyon ni Teodorico Tibalao mula sa Social Security System o SSS. Ayon kay Tatay Teodorico, kung dati ay nakapaglalaan pa siya ng budget para sa kanilang araw-araw na pangangailangan mula sa kanyang pensyon, ngayon nahihirapan na siyang pagkasyahin ang 2,000 lalo't bumibili pa siya ng gamot pang maintenance. Sa maintenance ko lang may kulang na eh. Isang bilihan ko 1,500 eh. 2,000 lang eh. Pinakamababa yung pension ko kasi minimum lang kasi kami noon eh. Meron kaming mali na tindahan. Yan, nakakatulong din. Ayun, ang mga anak ko, parang kinosus nito na lang kami buwan-buwan. Pero di gaya ni Tatay Teodorico, mas mababa pa ang natatanggap ni Nanay Virginia Hines dahil 1,000 piso lamang ang kanyang buwan ng pensyon. Ayon kay J.M. Barcelo na siyang nag-aalaga kay Nanay Virginia sa maintenance at pagpapacheck up pa lamang ito ay hirap na silang pagkasyahin ito.
diaper po, tsaka tapos yung vitamins po, yun lang po yung nabibili po namin sa 1,000 niya po. Ngayon po yung hindi na po talaga kasi meron po siyang gatas, tapos meron po siyang vitamins. Kaya yung pension po niya talagang pang araw-araw lang po niya na gastusin po. Pero kung tutuusin po, hindi rin po sasapat. Dalawa lang si Tatay Teodorico at Lola Virginia sa mga senior citizen na nakatatanggap ng pensyon, subalit nahihirapan ng pagkasyahin dahil sa taas na ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, malaki ang naging epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga senior citizen, lalo't karamihan sa mga ito ang umaasa lamang sa kanilang natatanggap na pensyon. Kasi pag sinabi natin inflation, eka nga, yung halaga ng ating salapi ay bumababa. Halimbawa ngayon, yung pong 1,000 na social pension kung naibigay ngayon, kung ang inflation rate po natin ay 8.5% yata, next year hindi na 1,000 yung halaga ng pera natin, 900 na lang. Ang habang tumatagal po, kung ang inflation ay ganito, after 10 years, yung 1,000 natin siguro, 400 na lang ang halaga. Pinakamalaking epekto niya sa senior citizens. Kasi ang mga senior citizens umaasa lamang sa atin yung kakapiranggot na savings, itong sa pension. Sa ngayon ay nakabinbin pa rin sa committee level ang pagdinig sa panukalang amyendahan ng Social Pension Act kung saan plano itong gawing universal social pension para sa mga senior citizen. Sa ilalim nito, mula sa 500 pesos kada buwan na pensyon, dadagdagan ito at gagawing 1,000 piso upang kahit papaano ay matulungan ang mga senior citizen sa kanilang pangangailangan sa gitna ng mataas na inflation. Nakikipag-ugnayan ng Senior Citizen Party List sa iba pang mga ahensya na maaaring makatulong sa mga ito. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Department of Trade and Industry at ng isang grupo ng mga employer ang bagong panukala na layong ilipat ng araw ng Lunes ang holiday sakaling matataon ito ng weekends. Giit na mga ito, maaari rin kasing magdulot ito ng negatibong epekto sa mga employers at iba pang mga negosyante. At para sa iba pang detalye, yan ang ihahatid sa atin ni Asher Kedapan Jr. live. Asher, bakit diskumpiyado ang mga employers group o ang employers group kaugnay sa panukalang ilipat ang holiday sakaling mataon ito ng Sabado o Linggo? Marami ng holidays sa Pilipinas. Ayon yan sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Paliwanag ni Sergio Ortiz Luis Jr., ang pangulo ng naturang grupo ng mga employer, hindi ito nakatutulong para sa pagpapataas ng produksyon sa bansa. Bukod anya sa mga empleyado, apektado rin ang kita ng iba pang sektor na kapag walang trabaho ay walang sweldo. Gaya na lamang ng mga tricycle driver at iba pang negosyante na ang pamumuhay ay serbisyo. But generally, ang problema kasi dyan, napakababa na productivity natin din sa Pilipinas ngayon. So we need to improve it. Yung mga holidays na yan, maraming workers na no work, no pay. Paliwanag pa ng ECOP, sapat na at mas marami na ngang leaves o bakasyon na ibinibigay kada taon sa mga empleyado. Ngayon nga anya ay nadagdagan pa ito gaya na lang ng menstruation leave na nagdudulot na rin ng pag-aalala sa ilang mga employers sa employment sa mga babae. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, naunawaan nila na isa sa mga layo nito ay mapalakas ang turismo na magbibigay naman ng kita sa mga manggagawa sa naturang sektor. Ngunit ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, baka pwede anyang depende na lang sa empleyado o employer kung gusto nito ang naturang polisiya.
Kasi lalo na po yung mga daily wage earners, syempre pagka no work, no pay po, pag ginawa mong holiday, walang trabaho, wala po silang sweldo. So baka po kailangan pa ng mas masusing pag-aaral, sir, yung proposal. Ella, sa isang panaya may sinabi naman ng grupong Freedom of Free Workers na bagaman bukas sila sa naturang panukala kaugnay sa long holiday, ay nais na lang nilang mas iprioridad ang mga usaping kaugnay nga sa pagtaas sa sahod ng mga manggagawa at isyu ng kontraktualisasyon. Ngayong araw sinabi naman ni Senador Raffy Tulfo na sang-ayon ito na pag-aralan ang kanyang panukala kaugnay sa long holidays upang marinig naman ang panig ng lahat ng mga stakeholder. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Walang nangyaring hacking sa servers ng Commission on Elections o COMELEC bago ang nakaraang 2022 national and local elections. Napatunayan rin na hindi lumabag ang komisyon sa usapin ng Data Privacy Act batay sa inilabas na resolusyon ng National Privacy Commission. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung naging findings ng NPC para masabi na walang naging hacking sa servers ng COMELEC at talagang walang nangyaring paglabag sa Data Privacy Act? Yes, Aga, batay nga sa desisyon ng National Privacy Commission o NPC na siyang nag-imbestiga sa issue, no? Walang merito, ibig sabihin walang matibay na ebidensyang magpapatunay doon sa reklamo. At lumabas nga sa kanilang investigasyon na walang hacking at walang pananagutan ang Commission on Elections o COMELEC. Taliwas ito sa ulat sa isang pahayagan noong January 2022 na nasa mahigit 60 gigabytes na data ng COMELEC na naglalaman umano ng sensitibong impormasyon tulad ng personal information ay na-access at na-download ng grupo ng hackers. Ito ay nangyari bago ang May 9, 2022 national and local elections. Dagdag pa ng COMELEC, batay sa desisyon ng NPC, wala rin silang paglabag sa Data Privacy Act. Nang lumabas ang nasabing report ng umano'y hacking o data breach, ay agad silang nag-ulat para malaman ng publiko. Pero hindi palusot sa pananagutan ang isang empleyado ng Smartmatic na umano'y pinayagan ang tagalabas na magamit ang kanyang computer habang nakakonect sa server ng Smartmatic. Ito ay bilang paglabag sa Section 29 ng Data Privacy Act o unauthorized access o intentional breach. Pina-forward din ng NPC ang kanilang desisyon sa Department of Justice o DOJ para maimbestigahan o ma-prosecute ang nasabing empleyado at iba pang kasabwat nito. Samantala, Aga, sa ating pong panayam kay Chairman George Erwin Garcia nitong umaga, sinabi nito na bagamat hindi pa o wala pa sa kanyang panahon na nangyari yung insidente ng sinasabing data breach, ay handa naman silang makipagtulungan sa Department of Justice o DOJ kung sakaling magkakaroon ng formal na investigasyon hinggil doon sa isyu. At dagdag pa nga niya dito, bagamat sila ay nakatanggap ng maraming batikos dahil sa nangyari ay hindi dapat sila maging balat sibuyas bilang mga empleyado ng isang komisyon o ahensya ng pamahalaan. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inilabas na ng Commission on Appointments o CA ang mga nominado at appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na haharap sa komisyon sa pagbabalik sesyon ng 19th Congress. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ilan ang nakatakdang sumalang sa CA at sino-sino ang mga ito? Ella, batay nga sa inilabas na listahan ng Commission on Appointments o CA, 49 na nominees at ad interim appointees ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaasahang haharap sa komisyon. Ito ay kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso sa January 23. Kabilang na riyan si Presidential Communications Office Secretary Cheloy Velicaria Garafil at si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na nabypass ng CA noong nakaraang taon. Samantala, Ella, nasa listahan din si dating Presidential Management Staff
o PMS Chief Maria Zenaida Benedicto Angping na nominado bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the French Republic. Nakasaad sa dokumento na January 13, 2023, in-appoint si Angping at natanggap ng CA ang appointment receipt noong January 17. Matatanda ang nagbitiw sa pwesto si Angping noong Disyembre ng nakaraang taon para maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Bukod kay Angping, nasa 20 opisyal din ng Department of Foreign Affairs ang nominado at appointed sa iba't ibang posisyon. Habang nasa 21 nominees at ad interim appointees naman ng Department of National Defense ang nakatakdaring humarap sa CA. At yun munang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Sa iba pang balita, apektado ngayon ng shear line ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa forecast ng Pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Dahil naman sa epekto ng amihan ay may mga pag-ulan din na mararanasan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Laguna at Oriental Mindoro. May mahihinang pag-ulan din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas ng maaliwalas na panahon pero may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng biglaang pag-ulan o thunderstorm. Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng mga pag-ulan at pagbaha na dulot ng shear line at amihan sa bansa. Batay sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as of January 19, 2023, umabot na sa 33 ang bilang ng mga namatay, mayroong 12 ang sugatan. Habang mayroon pa rin 7 nawawala na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, lumobo na rin sa mahigit 439 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura bunsod ng masamang panahon na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Habang nasa higit 200 million pesos na rin ang naitalang infrastructure damages dahil sa kalamidad. Triple na ang itinaas ng bilang ng mga displaced families sa iba't ibang evacuation centers sa Bicol Region dahil pa rin sa nararanasang mga pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng rehiyon. Habang namamatay na ilan sa mga alagang hayop dahil nalunod sa baha. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, kumusta na ang sitwasyon sa mga evacuations? Lamang ng isang araw, dumoble ang bilang ng mga pamilyang nasa mga evacuation centers dahil nga ito sa patuloy na nararanasang epekto ng low pressure area at northeast monsoon dito sa Bicol Region. Sa loob lamang ng isang araw, triple ang itinaas ng bilang ng mga Bicolanong nasa evacuation center. Ayon sa report ng Office of Civil Defense 5, mula sa 109 na pamilyang nasa evacuation center noong Martes, January 17, 445 na displaced families na o katumbas sa 1,745 na mga Bicolano ang dinala na sa mga evacuation center. Dumoble din ang bilang ng mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Bicol. Mula sa 3,740 na pamilya, ngayon ay nasa 7,027 na ang bilang nito. Isa din sa tinitingnan dahilan kaya mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga nasa evacuation center ay ang pagpapatupad ng mga lokal na pamahalaan ng mandatory evacuation. Kaugnay nito ay siyam na kalabaw sa bayan ng Bato sa lalawigan ng Catanduanes ang nalunod at namatay bunsod ng pagbahang naranasan sa probinsya. Ayon sa ulat ng Local Disaster and Risk Reduction Management Office o LDRRMC ng Bayan ng Bato, bukod sa mga namatay na kalabaw, 6 na kalabaw pa ang nawawala. Ayon pa sa ulat, hindi na nagawang balikan pa ng mga may-ari ang kanilang mga alagang kalabaw dahil sa mabilis na pagtaas ng baha dahilan para ito ay malunod. Samantala isang landslide ang naitala kaninang umaga sa Barangay Dapdap sa siyudad ng Legazpi. Ayon sa mga otoridad, 5 bahay at isang tourist destination ang posibleng maapektuhan ng naturang pagguho ng lupa. Agad na pinuntahan ng mga kawani na City Disaster Office ng Legazpi ang nasabing landslide
upang alamin kung may nasaktang mga residente. Sa tala ng OCD5, 25 mga insidente na ng mga landslide sa Bicol ang naitala sa patuloy na nararanasang mga pag-ulan sa rehiyon, dala nga nitong Shoreline at LPA. At kanina, Ella, nagpapatuloy ang pamamahagi ng DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha sa rehiyon. Ayon sa tala ng DSWD, aabot na sa mahigit 1 milyon ang halaga ng mga family food packs ang naipamahagi sa iba't ibang lugar dito sa Bicol Region. At yan muna ang latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Pinoproseso na ng Department of Health ang pondo para sa allowance para sa nasa 1,000 mga healthcare workers sa Iloilo na ipamamahagi ngayong linggo. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, magkano ang tatanggaping allowance ng bawat healthcare worker? Ella, ang rate na maaaring matanggap na COVID allowance ng mga healthcare workers ay depende sa classification ng kanilang lugar. 9,000 pesos kada buwan para sa high-risk areas, 6,000 monthly sa moderate risk at 3,000 pesos naman sa mga nasa low-risk classification area noong kasagsagan ng COVID-19. 1,300 pesos na mga 1,300 na mga healthcare workers sa probinsya ng Iloilo ang makatatanggap ng kanilang one COVID allowance noong ngayong linggo. At bilang sa mga makakatanggap ng allowance sa mga job hire vaccinators. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, pinoproseso na ng Department of Health Western Visayas ang pondo para maipamahagi na ngayong linggo. Pero ang March 2022 lamang na COVID allowance ang matatanggap ng mga ito dahil ongoing pa ang proseso para sa buwan ng Abril. Umapila na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa DOH para direktang i-download sa kanila ang pondo sa halip na idadaan pa sa DOH Regional Office. Sa data ng Iloilo PHO, 1,300 workers sa probinsya ang qualified na makakatanggap ng OCA. 900 rito ang vaccinators, mga PHO personnel at mga healthcare workers na naka-assign sa Iloilo Airport at mga ports sa lalawigan. Yan muna ang ating balita mula rito sa Iloilo. Balik sa iyo, Eda. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Bukod sa mga mobile patrol at motorsiklo, gagamit na rin ng bisikleta ang mga tauhan ng PNP sa Bulacan sa kanilang pagpapatrolya upang matiyak ang seguridad ng mga residente sa probinsya. Para sa detalye ng balitang yan, may report si Nestor Torres live. Nestor, saan saang lugar sa Bulacan roronda ang mga tauhan ng PNP na gagamit ng bisikleta? Ang nasabing bicycle patrol na gagamitin ng mga pulis ay iikot dito partikular sa siyudad ng Malolos at maging sa 20 bayan dito sa probinsya ng Bulacan. Simula ngayong araw, magpapatrol na rin ang mga tauhan ng PNP sa Bulacan gamit ang 80 bisikleta. May kasama itong helmet at arm sleeves na pinakaproteksyon ng mga pulis. Ang nasabing bisikleta ay naka-standby sa mga police station at Camp Aleo Santo sa Malolos. Pinondohan ito ng provincial government ng Bulacan para madagdagan ang magbabantay sa lansangan at mag-ikot sa mga barangay. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Rely Arnedo, malaking tulong rin ito sa PNP dahil bukod sa motorcycle patrol ay may activation bicycle patrol na rin sa Bulacan. Anya, malaking tulong din ito sa kanilang hanay para mapasok ang mga maliliit na iskinita na hindi napupuntahan dati ng PNP. Ito para sumita sa mga kabataan at magpaalala sa lahat lalo't may mga curfew sa gabi na ipinatutupad sa mga barangay. At yan muna ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa Malolos, Bulacan.
Nasawi sa isang helicopter crash ang Interior Minister ng Ukraine kasama ang ilan pang opisyal ng pamahalaan araw ng Miyerkules, January 18, 2023. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad kung ito ay isang aksidente o kung may alinmang kaugnayan sa digmaan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Ann Gonzalez. Namatay sa edad na 42 si Ukraine Interior Ministry Denis Monastersky dahil sa pagsabog ng sinasakyang helicopter malapit sa Kyiv. Hawak ni Interior Minister Monastersky ang pulisya at emergency services ng bansa at maituturing na pinaka-senior sa iba pang opisyal na nasawi sa trahedya. 15 tao ang death toll na inilahad ng emergency service ng Ukraine sa lungat sa naiulat ni Kyiv Regional Governor Oleksiy Kuleba na 18. Bumagsak ang chopper sa kindergarten school na naging sanhi naman ng pagkamatay ng 3 bata doon. Nasawi rin si Deputy Yevhen Yenin at ang State Secretary of the Ministry of Internal Affairs na si Yuri Labkovich ayon sa National Police. Ang pagkamatay ni Monastersky kasama ng 2 pang opisyal ay pangalawang malaking trahedya na nangyari sa bansa sa loob ng 4 na araw. Simula ng salakayin ng Russia ang Ukraine, regular na bumabiyahe ang mga matataas na opisyal sakay ng helicopter. Tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang lahat ng posibleng dahilan ng helicopter crash, kabilang na kung may kaugnayan ito sa kasalukuyang digmaan. Wala namang naiulat na labanang nangyayari sa Kyiv nang maganap ang insidente. Nagpahayag naman ng pakikiramay at pagkalungkot si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kanyang Telegram post at sinabing hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang naramdaman sa naganap na trahedya. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagsagawa ng kilos protesta ang nurses sa England para sa hilingin ang dagdag sahod. Binalaan na ang mga pasyente na asahan ang malawakang epekto nito sa healthcare system ng bansa. Narito ang report ni Noni Ramos. Inumpisahan na ng nurses sa buong England ang 2 araw nitong kilos protesta araw ng Miyerkules, January 18, 2023 upang muling ipanawagan ang dagdag sweldo. Dahilan upang muling maglabas ng babala para sa mga pasyente dahil tiyak na maaapektuhan nito ang state-run health service. Sa gitna rin ito ng panibagong datos na nagpapakitang patuloy pa rin sa pagtaas ang inflation sa bansa. Noong nakalipas lamang na buwan nang gawin ng Nurses Union ang kauna-unahan nitong strike sa loob ng mahigit 1 siglo. Bahagi lamang ito ng wave ng industrial action ng UK public sector workers. Inaakusahan ng pangunahing nursing union sa bansa ang pamahalaan ng pagpalya sa seryosong pakikipagnegosasyon upang maabot ang mas mainam na pay deal sa 2023. Anila napakahalaga nito dahil sa kasalukuyang economic situation ng bansa. Samantala, dagdag pressure naman sa National Health Service ang latest walkout. Lalo na't matindi ngayon ang demand sa serbisyo dahil sa pagtaas ng bilang ng winter illnesses at lumalawig pa ang waiting list para sa treatment na dulot ng COVID-19 cancellations at understaffing. Sa February 6 at 7 naman, magsasagawa pa ng strikes ang Royal College of Nursing Union. Babala ng union, ito ang magiging pinakamatindi nilang walkout sa kasaysayan ng samahan. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ito ang Balita. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern magbibitiw na sa pwesto sa susunod na buwan. Special Investigating Task Group binuo para imbestigahan ang pagdukot sa 2 development workers sa Cebu City noong January 10. At holiday economics, makatutulong ba talaga sa paglago ng ekonomiya ng bansa? At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito ang Balita. Alas 5:30 ng hapon, dito lamang sa UNTV News and Rescue.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 8 na nagsasabi, "Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.